Sa panahon ngayon, ang mga 5th generation jet fighter ang naghahari at nasa tuktok ng aerial warfare sa buong mundo. Ang jet fighter na ito ay may stealth capabilities na hindi basta-bastang nadedetect ng mga radar. May mga makabagong armas at mas mabilis kumpara sa mga nakaraang henerasyon ng mga jet fighter. Subalit dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, hindi rin magpapahuli sa pag-usbong ang mga jet fighter dahil ang mga ito ay tumatayo bilang ultimate defense asset para sa mga bansa. Ang United States ay nasa proseso na ng pagdevelop at paggawa ng mga 6th generation jet fighter na sinasabing mas delikado at mas mahusay kaysa sa mga pinaplanong 6th gen fighter ng ibang mga bansa tulad ng Russia, China, Japan, United Kingdom, Germany, France, Spain, Italy at Sweden. Kaya sa videong ito, ating pag-usapan ang patungkol sa kinakatakutang 6th gen fighter ng United States. Ang 6th gen fighter ng US ay idinisenyo gamit ang pinaka-advance na teknolohiya upang maging dominante sa himpapawid laban sa kahit anong uri ng mga aircraft. Mayroon itong bilis na umaabot sa 2 milya bawat segundo at armado rin ito ng makabagong laser weapon. Ang aircraft na ito ay tinawag nilang Dark Star, na kung saan binubuo ito ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya. Ang kwento naman sa pagdevelop ng Dark Star ay minsan nang napanood sa pelikulang Top Gun Maverick. Nagsimula ito nang lumapit ang Paramount Picture sa kumpanyang Lockheed Martin upang makiusap na magdisenyo ng isang kakaiba at napakabilis na jet fighter na itatampok sa kanilang gagawing pelikula. Ang nakakagulat dito ay ang Lockheed Martin ay matagal na ring gumagawa ng aircraft na mayroong ganitong konsepto. Ang aircraft ay dinevelop ng isang division ng Lockheed Martin na Skunk Works. Sila ang responsable sa paggawa ng mga kilalang jet fighter ng US tulad ng F-22 at F-35. Ang tunay na pangalan ng Dark Star ay SR-72. Ito ang unang eroplano na kayang umabot ang bilis sa 7,500 miles per hour. Kaya nitong lumipad mula sa Washington DC hanggang sa Beijing, China sa loob lamang ng 1 oras. At ang kagandahan pa nito ay hindi na nito kinakailangang umiwas sa mga air defense system ng ibang mga bansa dahil walang anumang missile ang pwedeng makakahabol dito. Ang mga kahangahangang kakayahan o features ng aircraft na ito ay naging posible sa pamamagitan ng paggamit ng isang variable cycle engine na maaaring gumana bilang turbojet at rocket engine. Ang ganitong klase ng engine ay may kakayahang makapagbigay ng smooth transition mula sa iba't ibang klase ng flight mode. Ang mga engineer naman ay pinagsisikapan na lagyan ng mga stealth technology ang Dark Star upang mabawasan ang visibility nito habang nasa ere. Kaya rin itong umakyat sa altitude na higit sa 15 miles. At sinasabing kaya rin itong i-outmaneuver ang karamihan sa mga modern generational jet fighter. Pagdating naman sa mga armas, ang SR-72 ay hindi gumagamit ng anumang bomba at conventional missiles dahil hindi ito akma sa isang aircraft na lumilipad sa taas na 80,000 feet at may bilis na higit sa Mach 6. Sa halip, ang armas na nakakabit sa SR-72 ay isang makabagong laser weapon. Ang laser weapon na ito ay kasalukuyang nilagyan ng isang newer version ng laser weapon system na may output na 350 kilowatt na kayang tumagos sa bakal na 5 pulgadang kapal. Ayon naman sa Lockheed Martin, ang SR-72 ay kasalukuyan pang under development, ngunit ang aircraft na makikita mo sa pelikulang Top Gun Maverick ay talagang ginagawa nila at hindi isang coincidence. Ang paggawa ng mga makabagong kagamitang pandigma ay kadalasang sinisekreto ng karamihan sa mga bansa, lalo na kapag ito ay patungkol sa makabagong generation ng jet fighter. Kaya naman, mapapaisip tayo kung talaga nga bang lihim na ipinakita ng US ang kanilang bagong air asset sa kanilang mga kalaban? Dahil kung oo, matagumpay ang kanilang naging plano. Dahil ang China ay nagpadala ng isang satellite upang kuhanan ng mga litrato ang nasabing eroplano. Sa pag-aakala nilang ito ay isang bagong lihim na proyekto ng United States.
Ang Lockheed Martin mismo ay lumikha ng official webpage na kung saan kanilang ibinahagi ang impormasyon patungkol sa SR-72 at ang kasaysayan nito. Ayon din sa Lockheed Martin, naging matagumpay ang kanilang pagharap sa tila napaka-imposibleng proyekto at pagbuo ng makabagong teknolohiya para sa hinaharap. Mula sa paglikha ng mga radar evading stealth capabilities at mga X-planes na nagbigay kahulugan sa sonic boom hanggang sa napakaraming revolutionary technology. Ang Skunk Works ay may mahabang tradisyon ng mabilisang pagbuo ng matagumpay na innovation para sa pagkakataong kailangan ito. Kung atin pagbabasehan ang huling bahagi ng sinabi na ito ng Lockheed Martin ay maliwanag na tumutukoy ito sa SR-72. Dahil sa panahon na mataas na ang tensyon sa pagitan ng China at United States, kahit ang isang air asset nito ay may potensyal na baguhin ang mga pangyayari at gawing mas magaan ang hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Ang mga hypersonic aircraft ay matagal ng prioridad para sa US Armed Forces. Dahil ang mga ito ay kabilang sa mga crucial assets ng isang bansa. Ang SR-71 Blackbird na binuo ng parehong kumpanya ang naging pinakamabilis na jet fighter na ginawa sa buong mundo. Ang jet fighter na ito ay kilala sa pagkakaroon ng high-speed capabilities at excellent maneuverability. At dahil dito, kaya nitong akyatin ang matataas na altitude at iwasan ang mga missile defense ng mga kalaban. Ang SR-71 model ay binuo noong 1964 at agad itong nakakuha ng paghanga at respeto mula sa mga piloto dahil sa mga kahanga-hangang katangian ng eroplanong ito. Ang nagbigay daan sa pagiging espesyal ng eroplanong ito ay ang futuristic na disenyo ng structure at airframe nito na nagbibigay daan para sa kahanga-hangang aerodynamic performance kahit sa anong klase ng flight mode. Ang exterior ng aircraft ay masusing idinisenyo na mayroong complicated sectional profile. Kasama na rito ang isang tailless configuration na isang dekalidad na innovation noong panahong iyon. Ngunit sa kabila ng kakaibang katangian nito, kumakaharap din ang aircraft sa maraming critical conditions. Halimbawa, ang mga piloto ay nahihirapan sa paghinga ng maayos gamit ang standard na oxygen mask sa altitude na 8 miles na maaaring magdulot ng pagkawala ng malay o pagkasira ng mga internal organs ng mga piloto. Bukod dito, kapag umabot na ang bilis ng aircraft sa mahigit 2,100 miles per hour, ang harapang bahagi nito ay umiinit hanggang sa temperatura na 400 degrees Celsius, habang ang pangkalahatang temperatura ng buong eroplano ay umaabot naman sa 260 degrees Celsius. Gayunpaman, nakakuha pa rin ng malaking popularidad ang eroplanong ito. At simula nang itigil ang operasyon nito noong 1998, ninais talaga ng United States na magkaroon ng isa pang aircraft na mas matindi pa rito. Kaya naman ang aircraft na ipinakita sa pelikulang Top Gun ay talagang kahawig sa disenyo ng SR-72. Ayon pa sa Lockheed Martin, ang bagong eroplano ay idinisenyo upang maging isang reconnaissance at strike aircraft. Ang taglay na bilis kasama ng advanced laser weaponry ay magbibigay daan dito na mapantayan o malamangan ang anumang kalaban sa parehong antas. Naniniwala naman ang Lockheed Martin na ang bagong SR-72 ay magbibigay ng bagong kahulugan sa konsepto ng air power sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga malalaking taktikal at strategic na kalamangan sa Estados Unidos. Inaasahan rin na ito ay magbibigay ng revolusyon sa kakayahan ng bansa na tumugon at pigilan ang posibleng mga alitang pandaigdig. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.